Paano kung sabihin ko sa inyo na mayroon palang pusa na umabot sa edad na nasaksihan ng pag-apak sa buwan, ang paggawa ng internet, at pati na rin ang paglabas ng unang iPhone? Walang halong biro ito. O, kumusta naman ang isang pusa na sa sobrang haba ay kaya nang sumilip sa ibabaw ng mesa nang hindi na kailangang tumalon? Ngayon, sisisirin natin ang mundo ng mga pambihirang galing ng mga pusa at makikilala natin ang mga nag-champion sa Guinness World Records. Malalaman ninyo ang tungkol sa mga pusang lumabag sa batas ng kalikasan, umabot sa hindi pangkaraniwang edad, nag-giant size, at humaba ng todo na kahit ang mga asong dachshund ay maiinggit. Kaya maghanda kayong mamangha dahil minsan ang totoong buhay ay mas kahanga-hanga pa kaysa sa gawa-gawang kwento. Siya nga pala, ano ang pinaka-weird or kakaibang bagay na nagawa ng inyong alaga? I-share nyo sa comments. Tiyak na masarap ikumpara sa mga kampiyon natin ngayon. Pero bago natin silipin ang ating mga fluffy na bida, mag-focus muna tayo ng kaunti sa Guinness World Records. Ang organisasyon na ito, mula pa noong kalagitnaan ng ika-20 siglo, ay nagtatala na ng pinakamaiinit na tagumpay ng tao. At syempre, kasama na ang hayop. Ang kategorya ng mga alaga ay palaging isa sa pinakapaborito. Gustong-gusto ng mga tao ang mga kwento tungkol sa pinakamalaki, pinakamaliit, o pinakatalentadong alaga. Pero syempre, nagbago rin ang pananaw sa ilang record habang tumatagal. Noong 1998, gumawa ng napakahalaga at ethical na desisyon ang Guinness Book. Itigil ang pagtatala ng record na the heaviest pet o pinakamabigat na alaga. Bakit? Dahil napapansin nilang sinasadya ng ilang may-ari na sobra-sobrahin ang pagpapakain sa kanilang alaga para lang sumikat, isang bagay na nakakasira sa kalusugan ng hayop. Ang desisyong ito ay nagpapahiwatig na sa likod ng bawat record. Hindi lang dapat ang pagiging kakaiba ang mahalaga, kundi pati na rin ang tamang pag-aalaga. Kaya naman ngayon, hindi lang tayo magbibilang ng mga numero, kundi titingnan natin ang mga kahangahangang kwento ng buhay sa likod ng mga numerong iyon. Simulan natin sa isang tunay na alamat. Ang pusang ang pangalan ay naging kasing kahulugan ng mahabang buhay. Kilalanin si Krempuff. Siya ay isinilang noong ika-3 ng Agosto, taong 1967 at pumanaw noong ika-6 ng Agosto, 2005. Sa simpleng pagkuwenta, nabuhay siya ng 38 taon at 3 araw. Para lang magkaroon kayo ng ideya sa laki ng bilang na ito, ang karaniwang lifespan ng isang alagang pusa ay mga 15 taon lang. Ibig sabihin, si Krempuff ay nabuhay ng higit pa sa 2 beses ng karaniwang buhay pusa. Ipinanganak siya noong inilabas ng The Beatles ang kanilang sikat na album at sapat ang kanyang itinagal para masaksihan ang pagsulpot ng YouTube. Ang may-ari niya, si Jake Perry ng Austin, Texas, ay mukhang may kakaibang sikreto. Hindi lang kasi si Krempuff ang pusa niyang umabot sa ganoong katagal. Pero ang tungkol sa kanyang diet na pinagtatalunan pa rin hanggang ngayon ay pag-uusapan natin mamaya. Isipin mo na lang ang mundo sa paningin ng pusang ito. Mula sa mga hippies hanggang sa mga hipsters. Mula sa vinyl records hanggang sa mga MP3 players. Siya ay isang tahimik na saksi sa pagbabago ng buong henerasyon at panahon. Kaya, ano ba talaga ang sikreto sa napakahabang buhay ni Krempuff? Ang kanyang may-ari, si Jake Perry, ay may kakaibang diskarte sa pagpapakain ng kanyang mga alagang pusa. Bagamat ang pangunahing pagkain nila ay dry cat food, mayroon siyang inihahalo ritong di inaasahang sangkap. Araw-araw, binibigyan niya ang mga pusa ng pinagsamasamang broccoli, itlog, turkey bacon, at kape na may gatas, cream. Oh,
Tama ang narinig ninyo. Kape. Hindi lang yan. Tuwing makalawa, pinapatakan ni Jake ang bibig ng mga pusa niya ng pulang alak, red wine, gamit ang dropper. Hanggang ngayon, naguguluhan at nagtatalo pa rin ang mga veterinaryo at zoologist sa buong mundo tungkol sa dietang ito. Sa isang banda, ang caffeine at alcohol ay kilalang nakakalason sa mga pusa. Pero sa kabilang banda, kitang-kita naman ang resulta. Marahil, ang susi ay nasa microdoses na nagsilbing pampasigla. O baka naman, ang iba pang sangkap, gaya ng antioxidants sa broccoli, ang may mahalagang papel. Para mismo kay Jake Perry, ang sikreto ay ang aktibo at masayang buhay na ibinibigay niya sa kanyang mga alaga at ang pagkain ay pandagdag lang. Mas kahanga-hanga pa ang kwento ni Jake Perry kapag nalaman mong hindi pala si Cream Puff ang una niyang alagang nagtala ng record. Bago pa si Cream Puff, may alaga na siyang pusa, si Grandpa Rex Allen, na naitala rin sa Guinness World Records bilang pinakamatandang pusa noong panahong iyon. Nabuhay siya ng 34 na taon. Ang pagkakaroon ng dalawang record-holding na pusa sa iisang amo ay hindi na maituturing na swerte lang, kundi resulta na ng isang sistema. Ginawa ni Jake Perry ang kanyang bahay na isang tunay na paraiso para sa mga pusa. Inayos niya ang garahe at ginawa itong sinehan para sa kanyang mga alaga, kung saan ipinapalabas sa mga dingding ang mga documentary tungkol sa kalikasan. Naniniwala si Jake na ang mental stimulation at ang kawalan ng stress ang susi sa mahabang buhay. Ang kanyang mga pusa ay malayang nakagagala sa loob ng bakod na bakuran, nakakaakyat sa mga espesyal na istruktura at nakaka-explore sa mundo ng ligtas. Itinuturo sa atin ng kwentong ito na ang mahabang buhay ay hindi lang nakasalalay sa genetics o tamang nutrisyon. Ito ay isang holistic o komprehensibong paraan kung saan ang pagmamahal, pag-aalaga at ang paglikha ng isang masigla at kawili-wiling kapaligiran para sa alaga ay gumaganap ng marahil pinakamahalagang papel. Mula sa pagiging matagal mabuhay, dumako naman tayo sa usapin ng sukat or mas tiyak sa haba. Sa kategoryang ito, matatagpuan natin sa tuktok ang lahi ng Maine Coon na tinatawag na malumanay na mga higante or gentle giants. Ang absolute champion sa kategoryang ito ay isang pusa na nagngangalang Maine Stewart Gilligan o mas kilala bilang Stewie. Nang sukatin siya noong taong 2010, huminto ang metro sa 123 sentimetro, 123 centimeter mula dulo ng ilong hanggang dulo ng buntot. Para magkaroon kayo ng ideya, ganoon kahaba ang isang karaniwang gitara o kaya naman ang average na taas ng isang 8 taong gulang na bata. Nanirahan si Stewie sa Reno, Nevada, at siya ay talagang isang sikat na lokal na personalidad. Ayon sa kaniyang mga amo, sina Robin Hendrickson at Eric Bransness, madalas siyang napagkakamalan ng mga tao na isang ligaw na pusang gubat o kaya naman ay isang maliit na aso. Ang kaniyang pambihirang sukat ay resulta ng perpektong kombinasyon ng Maine Coon genetics at maingat at mapagmahal na pag-aalaga. Pero hindi lang basta malaki si Stewie. Siya ay isang pusa na napakabait, napakadaling lapitan at kalmado. Kahit pa napakahaba ni Stewie, kung susukatin sa sentimetro, mas matindi at mas makulay ang naging buhay niya. Matapos siyang kilalanin sa Guinness World Records, bigla siyang naging sikat sa buong mundo. Imbitado siya sa iba't ibang talk show at tampok ang kanyang kwento sa mga pahayagan mula sa iba't ibang panig ng mundo. Pero ginamit ng kanyang mga amo ang kasikatan niya para sa mas marangal na layunin. Nakakuha si Stewie ng sertipikasyon bilang therapy animal. Regular siyang dumadalaw sa mga nursing home,
at lokal na ospital nagdadala ng tuwa at aliw sa mga tao. Dahil sa kanyang kalmado at mapagmahal na disposisyon, itinuring siyang perpektong kasama. Isipin niyo na lang ang gulat at tuwa ng mga pasyente kapag bigla na lang siyang pumapasok sa kanilang kwarto. Ang higanting pusang ito na punong-puno ng lambing. Sa kasamaang palad, noong 2013, 2013, pumanaw si Stewie dahil sa sakit na cancer. Pero hindi lang isang record na hanggang ngayon ay hindi pa rin napapantayan ng iniwan niya, kundi pati na rin ang legasiya ng kabutihan. Patunay ito na kahit ang pinakamalaking pusa ay may mas malaki pang puso. Bagamat nananatiling hindi pa nalalampasan ang record ni Stewie, patuloy pa rin tayong ginagawaran ng mga higanting pusa ng mundo ng Maine Coon. Sa kasalukuyan, ang titulo ng pinakamahabang pusa na buhay pa ay nasa kamay ng gwapong si Barivel mula sa Italia. Umaabot ang haba niya sa 120 sentimetro, 120 centimeters, 3 sentimetro lang ang ikli kumpara sa maalamat na si Stewie. Si Barivel ay namumuhay ng mas tahimik at mas mapag-isa kumpara sa nauna sa kanya. Inilarawan siya ng kanyang mga may-ari bilang isang napakahiya at tahimik na pusa na mahilig humilata sa kama at kumain ng tuna. Ang pangalan niya na sa lokal na dialekto ay nangangahulugang payaso or mapagbiro. Ayon sa kanyang mga may-ari ay hindi raw tugma sa kanyang seryosong pagkatao. Ang mga kwento ni Stewie at Barivel ay nagpapakita kung gaano kaganda at kahanga-hanga ang lahi ng Maine Coon. Ang mga pusang ito na nagmula sa malupit na klima ng Hilagang Amerika ay nagkaroon ng ganoong kalaking sukat at kakapal na balahibo para makaligtas sa manyebe at malamig na taglamig. Sa huli, naging isa sila sa pinakapaborito at pinakakamangha-manghang alagang hayop sa buong mundo. Ngayon naman, pag-usapan natin ang isang record na binalot ng kontrobersya at may bit-bit na mahalagang aral ang tungkol sa pinakamabigat na pusa. Gaya ng nasabi na natin, hindi na ito itinatala ng Guinness Book of World Records dahil na rin sa mga ethical na konsiderasyon. Pero nananatili sa kasaysayan ang pangalan ng mga dating kampiyon at ang kanilang mga naging kapalaran ay nagsisilbing matinding babala para sa lahat ng nag-aalaga ng hayop. Ang huling opisyal na humawak ng record ay isang pusa mula sa Australia na pinangalanang Himi. Taong 1986 na 1986, umabot sa nakakagulat na 21.3 kilo ang bigat niya. Iyan ay katumbas na ng bigat ng isang pangkaraniwang asong spaniel o kaya naman isang batang may edad na 4 na taong gulang. Ayon sa kanyang amo, hindi raw nagpapakabundat si Himi at ang sobrang laki nito ay resulta lang daw ng genetic predisposition o mana sa lahi. Gayunpaman, hindi maiiwasan na makaapekto sa kalusugan ng pusa ang ganoong kalaking timbang. Halos hindi na siya makakilos ng mag-isa, kaya kailangang isakay siya ng kanyang amo sa isang kariton o wheelbarrow kapag iginagala. Ang kwento ni Himi ay isang klasikong halimbawa kung paanong ang sobrang pagmamahal at pag-aalaga ay maaaring magdulot ng masamang epekto. Kahit pa iginiit ng may-ari na natural lang ang labis na katabaan ni Himi, tiniyak ng mga veterinaryo na imposibleng umabot siya sa ganoong bigat kung walang sobra-sobrang pagpapakain. Hindi maituturing na buo o masaya ang buhay ng isang pusa na hindi na makatakbo, makatalon, at kahit makalakad ng maayos. Sa edad na 10, pumanaw si Himi dahil sa respiratory failure or paghina ng paghinga. Ang kanyang mga baga ay hindi na kayang bigyan ng sapat na oxygen ang kanyang napakalaking katawan. Dahil sa kwento niya, ito ang naging pangunahing dahilan
kung bakit binago ng Guinness Book of World Records ang kanilang patakaran. Ang kanyang kasaysayan ay nagbibigay ng walang hanggang paalala. Ang labis na katabaan o obesity sa mga alagang hayop ay hindi dapat ikatuwa o ipagmalaki. Sa halip, ito ay isang seryosong sakit na nagpapaikli ng kanilang buhay at nagdudulot ng matinding pagdurusa sa ating mga minamahal na alaga. Bagamat matagal nang wala ang record ni Himi, may mga pusa pa ring napabigat na sumikat sa internet age. Isa sa pinakakilala ay ang pusang nagngangalang Meow mula sa Santa Fe, New Mexico. Noong 2012, dinala siya sa isang animal shelter at tumitimbang siya ng mahigit 18 kilo. Hindi na kasi siya maalagaan ng kanyang may-ari na 87 or 27 taong gulang na. Mabilis na nag-viral ang mga litrato ng dambuhalang pusang kulay, Ginger, at biglang sumikat si Meow sa buong mundo. Agad siyang pinagsimula ng shelter staff sa isang matinding diet at rehabilitation program na sinundan ng libu-libong tao sa social media. Umaasa ang lahat na magiging maganda ang kahahantungan nito. Ngunit nakakalungkot, walang himalang nangyari. Isang buwan lang matapos siyang sumikat, binawian ng buhay si Meow dahil sa mga komplikasyon na dulot ng labis na katabaan o obesity. Ang kanyang kwento, tulad ng kay Himi, ay muling nagbigay diin sa pandaigdigang problema ng pagiging mataba ng mga alagang hayop at kung gaano kahalaga ang tamang nutrisyon at aktibong pamumuhay. Bukod sa haba at bigat, may isa pa tayong kahangahangang sukat, ang taas. Ang nagtataglay ng record sa kategoryang ito ay isang pusa na tinatawag na Arcturus aldebaran Powers. Ang taas niya mula sa balikat ay 48.4 na sentimetro. Katumbas ito ng taas ng isang coffee table. Si Arcturus ay kabilang sa lahing Savannah, isang hybrid na pusa na nagmula sa pagsasama ng isang ordinaryong pusa at ng isang African Serval. Ang genes mismo ng wild niyang ninuno ang nagbigay sa kanya ng hindi kapanipaniwalang haba ng mga binti at ng grasyoso at mataas na pangangatawan. Kilala ang mga savana sa kanilang katalinuhan, kasiglahan at abilidad na tumalon ng mataas. Mas mukha silang maliliit na cheetah kaysa sa mga pangkaraniwang pusang bahay. Nanirahan si Arcturus sa Michigan at talaga namang isang sikat na bituin, ngunit ang kanyang kwento ay konektado sa kwento ng isa pang record holder na nakasama niya sa iisang bahay. Sa iisang bahay kung saan naninirahan ang pinakamatangkad na pusa sa mundo, si Arcturus, doon din matatagpuan ang nagmamay-ari ng isa pang kamanghamanghang record, ang pusa na may pinakamahabang buntot. Ang pangalan niya ay si Cygnus Regulus Powers at isa siyang Maine Coon. Ang haba ng kanyang napakaganda at malambot na buntot ay umabot sa 44 at 66 na sentimetro, 44.4.666 Mekenmautim. Ang buntot na ito ay parang isang marangyang feather boa na gawa sa balahibo. Ayon sa kanyang mga amo, sina Will at Lauren Powers, puno ng nakakatuwang sandali ang buhay kasama si Cygnus. Aksidente niyang isinasawsaw ang buntot niya sa inumin, nasasagi ang mga bagay na nakapatong sa istante at kinakailangan ng matinding pag-iingat sa tuwing isinasara ang pinto. Dalawang record-holding na pusa sa iisang bahay, talagang kakaiba ito. Sila Cygnus at Arcturus ay matalik na magkaibigan. Madalas silang magkasamang lumalabas sa mga charity event para mangalap ng pondo para sa mga animal shelter o kanlungan ng hayop. Subalit, ang kwento ng dalawang kahangahangang pusang ito na humawak ng record ay nagkaroon ng malungkot at trahedyang pagtatapos. Noong Nobyembre 2017, 2017, nagkaroon ng sunog sa bahay ng kanilang mga may-ari, sina Will at Lauren Powers.
Nakaligtas sina Will at Lauren sa pamamagitan ng paglabas sa bintana, ngunit hindi nila nasagip ang kanilang mga alaga sa gitna ng makapal na usok. Ang bahay ay tuluyang nawasak dahil sa sunog. Sa kabila ng matinding paghahanap at pag-asa, natagpuan din kalaunan ang mga katawan ni na Arcturus, Cygnus at dalawa pa nilang pusa. Ang trahedyang ito ay lubos na ikinagulat at ikinalungkot ng komunidad ng mga mahihilig sa hayop sa buong mundo. Matapos mawala ang kanilang minamahal na mga alaga, inialay ni na Will at Lauren ang kanilang sarili sa pagpapalaganap ng impormasyon tungkol sa fire safety para sa mga nagmamay-ari ng hayop. Pumasok sa kasaysayan ang kanilang mga pusa hindi lang dahil sa kanilang mga record, kundi bilang simbolo kung gaano kadaling maglaho ang buhay at kung gaano kahalaga na pahalagahan ang bawat sandali na kasama natin ang ating mga mabalahibong kaibigan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang record na matinding maririnig mo talaga. Ito ay tungkol sa pinakamalakas na pag-iingay o purr ng isang pusa. Ang titulong ito ay hawak ng isang pusa na nagngangalang Merlin na nagmula sa United Kingdom. Noong 2015, 2015, ang ingay ng kanyang purr ay naitala sa antas na 67 at 8 67.8 na decibel. Para magkaroon ka ng ideya, ito ay kasing lakas ng isang umaandar na vacuum cleaner, isang dishwasher, o kaya naman ng isang buhay na usapan. Ayon sa kanyang amo, si Tracy Westwood, sobrang lakas ng purr ni Merlin na natatakpan na nito ang tunog ng telebisyon at nakakaistorbo kapag siya ay tumatawag sa telepono. Kadalasan, kapag may bisita siya, naguguluhan ng mga ito at madalas nilang itanong, "Ano ba yung kakaibang tunog? May nasira ba sa bahay mo?" Hanggang ngayon, hindi pa lubusang naiintindihan ng agham ang mekanismo sa likod ng pagpur. Pero pinaniniwalaang ito ay resulta ng panginginig o vibration ng vocal cords ng pusa. Kung bakit ganoon na lang kalakas ang panginginig na ito kay Merlin, iyon ang nananatiling misteryo. Siya ay isang ordinaryong pusa lang na inampon mula sa isang shelter, pero nagtataglay siya ng pambihirang talento. Kung pag-uusapan natin ang mga record, syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang mga tagumpay pagdating sa pera. Ang pinakamayamang pusa sa kasaysayan ay pinaniniwalaang si Blackie, isang itim na pusa. Noong 1988, nagmana siya ng kayamanan na umaabot sa 7 milyong pound sterling mula sa kanyang amo, si Benria, isang antique dealer na mapag-isa sa buhay. Kilala si Benria sa matindi niyang pagkaayaw sa tao at sobrang pagmamahal naman sa mga pusa. Sa kanyang huling habilin, halos wala siyang iniwan sa kanyang mga kamag-anak. Sa halip, ipinamana niya ang kanyang yaman sa 3 organisasyong pangkawanggawa na para sa mga pusa na may iisang kondisyon. Kailangan nilang alagaan habang buhay ang kanyang minamahal na pusa na si Blackie. Ang kwentong ito ay nagdulot ng malaking ingay sa media at nauwi sa mga kasong legal dahil sa mga kamag-anak na hindi nabigyan ng mana. Ngunit sa huli, nasunod pa rin ang kagustuhan ng namatay. Si Blackie ay namuhay ng marangya at komportable sa natitirang bahagi ng kanyang buhay at naging simbolo kung gaano katindi ang pagmamahal na kayang ibigay ng tao sa kanyang alaga. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang record na may kinalaman sa kakaibang anatomy o bahagi ng katawan. Tungkol ito sa polydactyly o ang pagkakaroon ng sobrang daliri. Ang mga pusa na polydactyl, lalo na ang mga Maine Coon, ay madalas may 6 o 7 daliri sa kanilang mga paa. Dahil dito, nagmumukha silang may suot na mittens o guantes ang kanilang mga kamay. Pero ang nagtataglay ng record sa kategoryang ito ay humigit pa sa inaasahan.
Isang pusa na nagngangalang Jake mula sa Canada ay mayroon daw 28 daliri. May 7 daliri siya sa bawat paa at ang bawat daliri ay may sariling pad, kuko at kumpletong istruktura ng buto. Ang kakaibang pangyayaring ito ay naitala sa Guinness World Records noong taong 2002. Sa kabila ng pambihirang katangiang ito, si Jake ay isang malusog at napakaaktibong pusa at ang kanyang mga snowshoe or paa na parang sapatos sa snow ay hindi naging hadlang para mamuhay siya ng buo, puno ng laro at pakikipagsapalaran. Pero taliwas sa mga dambuhala na pinag-usapan natin, kailangan din nating bigyan pansin ang pinakamaliit na pusa sa buong mundo. Ang titulong ito ay hawak ng isang Himalayan cat na nagngangalang Tinker Toy na nanggaling sa Illinois, USA. Nang siya ay ganap na matanda na, sa edad na 2.5 taon, ang sukat niya sa balikat ay 7 sentimetro lamang. Samantalang ang kabuuang haba niya ay umabot sa 19 sentimetro. Ang timbang niya ay nasa 680 gramo lang. Napakaliit ni Tinker Toy, kaya halos magkasya lamang siya sa palad ng isang tao. Ipinanganak siya noong 1990 at siya na nga ang pinakasukdulan ang liit sa 6 na kuting sa kanilang liter. Sa kasawiang palad, tulad ng karaniwang nangyayari sa mga hayop na may matinding sukat, hindi siya nagtagal. Pumanaw siya sa edad na 6 na taon. Ang kanyang kwento ay nagsisilbing paalala sa kamanghamanghang pagkakaiba-iba sa mundo ng mga pusa, isang mundo kung saan nagkakasama ang mga dambuhalang pusa at ang mga kuting na tila hindi na lumaki. Ang mga pusa ay hindi lang sikat sa kanilang laki o edad, kundi dahil din sa taglay nilang pambihirang galing sa paggalaw at pagtalon. Isa sa pinakakaakit-akit na rekord na ito ay ang pinakamahabang talon. Ang titulong ito ay hawak ng isang pusa na nagngangalang Ali mula sa Austin, Texas. Noong 2013, 2013, tumalon si Ali sa distansyang 182.8 sentimetro, 182.80 centimetro, nakatumbas ng 6 na talampakan, 6 feet. Ang pagtalon na ito ay opisyal na naitala sa isang kaganapan ng Guinness World Records. Ang tagumpay na ito ay nagpapakita ng biglaang lakas at puwersa na nakatago sa mga kalamnan ng mga magagara at maliliksing maninilang ito. Ang kakayahang tumalon ng ilang beses na mas mahaba kaysa sa sarili nilang katawan ay isang mahalagang kasanayan para mabuhay sa kagubatan. Pinatunayan ni Ali na kahit ang mga pusa na alaga at pinag-aabalahan ay mayroon pa ring ganitong likas na galing at pisikal na kakayahan. Maraming naniniwala na hindi mo raw kayang sanayin ng pusa taliwas sa mga aso. Pero ang susunod nating record holder ay lubos na pinatunayan na mali ang paniniwalang iyan. Si Didga, isang pusa mula sa Australia, ay nagtala ng world record para sa pinakamaraming trick na nagawa sa loob lang ng 1 minuto. Sa tulong ng kanyang amo, si Robert Dolwet, na kumpleto niya ang 24 na utos. Kabilang sa mga trick na ito ang mga komplikadong galaw tulad ng pag-skateboard, pagtalon sa hurdle, ang utos na high five, paggulong, at marami pang iba. Si Didga, na dating pusa sa shelter, ay naging sikat na YouTube star dahil sa kaniyang mga talento. Ang kwento niya ay patunay na ang mga pusa ay napakatalino at madaling turuan. Ang susi dito ay ang paghahanap ng tamang paraan, batay sa pasensya, positibong pagganyak, at syempre, pagmamahal. Ang record na ito ay hindi tungkol sa laki o genetics, kundi tungkol sa talino at sa kamanghamanghang ugnayan sa pagitan ng hayop at tao. Tapusin natin ang listahan na ito sa isang kwento ng matinding pagsubok at paglaban para mabuhay. Ito ang kwento ni Frank at Louis
o mas kilala bilang si Frankenlouis. Siya ay tinatawag na Janus cat dahil sa isang napakabihirang kondisyon na tinatawag na diprosopia. Mayroon siyang dalawang mukha. Dahil dito, mayroon siyang dalawang ilong, dalawang bibig, at tatlong mata. Kadalasan, ang mga kuting na may ganitong depekto ay nabubuhay lang ng ilang araw. Ngunit nilabanan ni Frank at Louis ang tadhana. Sa tulong ng walang kaparis na pag-aalaga ng kanyang amo, si Marty Stevens, na pinakain siya gamit ang feeding tube. Hindi lang siya nabuhay. Nagkaroon pa siya ng mahaba at masayang buhay, umabot sa 15 taon. Noong 2012, ipinasok siya sa Guinness Book of World Records bilang pinakamatagal na nabuhay na Janus cat. Ang kanyang kwento ay isang awit ng buhay, pagpupunyagi at nagpapakita ng walang hanggang dedikasyon ng isang taong nakakita ng tunay na personalidad at halaga sa isang kakaibang nilalang na karapat-dapat sa pagmamahal at pag-aaruga. Ano ba talaga ang nag-uugnay sa lahat ng kwentong ito? Mula sa pinakamatandang pusa na si Krempaf hanggang sa higanting si Stewie, mula sa mayamang si Blackie hanggang sa nakaligtas na si Frankenlouis. Ang mga record na ito ay hindi lang basta tuyot na numero sa isang aklat. Ipinapakita nila sa atin ang pambihirang kakayahan at pagkasari-sari ng mundo ng pusa. Nagpapatunay sila kung gaano kalaki ang kayang gawin ng mga hayop na ito kapag inalagaan ng tama at kung minsan kahit palabag sa lahat ng inaasahan. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat, sa likod ng bawat kwentong ito, mayroong isang tao. Isang mapagmahal na may-ari na nagbigay ng natatanging kalagayan, nakipaglaban para sa buhay ng kanyang alaga, o naghatid lamang ng walang hanggang pagmamahal. Ang mga record na ito ay mga salaysay tungkol sa malalim na ugnayan sa pagitan natin at ng ating mga nakababatang kapatid. Pinapaalalahanan tayo nito tungkol sa responsibilidad natin sa mga inamo natin at nagbibigay inspirasyon na ibigay sa ating mga alaga ang pinakamahusay, pinakamahaba at pinakamasayang buhay na kaya nating ialay. Sapagkat ang bawat pusa ay isang kampiyon sa puso ng nagmamay-ari sa kanya. Kaya naman, natapos na natin ang paglalakbay sa mundo ng mga pambihirang pusa. Nalaman natin ang kwento ni Krempaf na umabot sa talang 38 taon ang buhay. Napatanga tayo sa haba ni Stewie na umabot ng 123 sentimetro. At syempre, may importanteng aral tayong natutunan mula sa istorya ng heavyweight na si Himi. Ang mga pusa na ito ay hindi lang basta nakalista sa Guinness World Records. Sila ay may mga buhay na puno ng pagmamahal, pag-aalaga, at minsan, trahedya. Ipinapakita ng kanilang mga istorya kung gaano talaga kamangha-mangha at iba-iba ang ating mga alagang hayop. Maraming salamat sa panonood ng video na ito. Kung nawaw ka rin sa mga nalaman mo, huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel natin para hindi mo ma-miss ang iba pang nakakagulat na istorya. Ngayon, ito ang importanteng tanong. Sa lahat ng record na nabanggit natin, ano ang pinakagulat mo? At sa tingin mo, ano kaya ang sikreto sa mahaba at masayang buhay ng isang pusa? I-share mo ang opinion mo sa comment section.